Inay, okay ka lang po ba talaga? Bakit parang hindi na po normal ang paghinga nyo? Halos sunod-sunod na rin ang pag-ubo nyo. Nag-aalala ang tanong ni Charlotte sa ina. Wala ito anak, mabuti pa. Matulog na tayo. Bukas ay wala na rin ito. Putol-putol na sabi ng kanyang inay. Halatang hirap sa mukha nito. Awang-awa naman siya dito. Sige po nay, pero dito po ako matutulog sa tabi nyo ha, para mapanatag ako. Sabi pa niya dito. Hindi naman ito tumutol kaya nahiga na siya sa tabi nito. Hindi siya natulog hanggat hindi nakakatulog ang kanyang inay. Sobrang nag-aalala na siya dito kaya naipangako niya sa sarili niya na kapag natuloy ang racket na sinasabi sa kanya ni Leslie, ay susubukan niya mag-advance sa magiging boss niya. Kailangan na talagang mapatingnan sa doktor ang kanyang inay. Tumingin siya dito. Puro paghihirap na lang ang dinaranas nito. Kaya pangarap niya na mapalasap dito ang maluwang buhay. Ngunit paano nga ba gagawin ang isang kagaya niyang ni hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Napatingin siya sa sirasirang kisame ng kwarto. Tila nabuo doon ang mukha ng estrangherong lalaki na matagal na niyang hinahangaan. Sa ayos nito kanina ay alangang-alangan ang katulad niya dito. Napailing siya. Pinasya niyang matulog na lamang kesa mag-isip pa ng kung ano-ano. Kaya pumikit na siya at ilang sandali lamang ay nakatulog na siya. Kinabukasan, nagising si Denver na masakit ang ulo. Ngunit pinilit niyang bumangon sa higaan para makapag-init ng tubig at makapagluto ng almusal. Hindi kasi sila kumain ng gabihan ni Jason. Hindi kasi nila akalain na nasa huli pala ang tama ng alak na ininom nila. Nag-shower muna siya ng mabilisan bago magsimulang magluto. Isinangag niya ang bahaw na kanin na hindi nagalaw kagabi at nagluto siya ng itlog at hotdog. Pinainit niya na rin ang ilang pork chop na niluto niya kagabi. Naghain muna siya at nagtimpla na rin ng kape bago magtungo sa guest room kung saan natulog si Jason para gisingin ito. Kumatok siya sa pinto bago binuksan yun. Nagising na pala ito sa katok niya kaya nakaupo na ito sa kama nang mabuksan niya ang pinto. Ngunit nanatili ito nakapikit ng bahagya. Halatang inaantok pa ito. Anong oras na dude? Tanong nito. 6:00 pa lang. Maaga pa para pumasok ka. Tamang-tama, nakaluto na ako ng almusal. Sagot niya dito. Patay, bulalas nito. May mga order pa naman akong cakes ngayong umaga. Dali-dali itong bumangon. Hayaan mo yung order na yon. Kumain muna tayo ng almusal. Alam mo ikaw talagang tao ka. May mga tauhan ka naman na gagawa ng mga yon. Pero di mo pa rin mapagkatiwalaan ang mga yon. Pwede naman mag-relax ng kaunti at sila nang dapat gumawa ng trabaho nila. Mahabang litanya niya dito. Malaro ito sa babae pero pagdating sa negosyo, hindi nito basta-basta tinitiwala sa mga tauhan. Kaya hindi nakakapagtakang 1 taon lang umasenso na kagad ito. Oo na po, nagsermon ka na naman father. May extra towel ka ba dyan? Maliligo lang ako saglit para makapag-almusal na tayo. Tapos aalis na kaagad ako. 2 wedding cake kasi yung gagawin ko at kapag mga ganon hindi ko talaga tinitiwala sa mga tauhan. At sa pa specialty ko yun eh. Para na sa ganon wala namang masabi ang mga customers para babalik ulit sila. Sabi nito, nagpapayaman ka talaga ha? Pagbibiro pa niya. Sira, pahiram na ng towel. Tumatawang sabi nito. Andyan sa closet, may bagong towel ako dyan. Sabi niya. Okay, salamat ha. Yun lang at sabay na silang lumabas ng kwarto. Nasa may dining room kasi ang CR. Mabilis namang natapos si Jason sa paliligo at nagmamadali din siya nag-almusal. Salamat dude ha, super sarap ng almusal mo. Alis na ako. Paalam nito. Sige, salamat sa pagdalaw ha. Okay lang.
Ano, yung napag-usapan natin ha? Baka sa isang araw, mamimit mo na yung girl na napili mo. Mag-file ka na kagad ng bakasyon mo for 1 month ha. Alam ko namang magagawa mo kagad yan dahil malakas ka sa boss mo. Mahabang sabi nito, hindi ka rin talaga nagmamadali ha? O sige na, opo, gagawin ko na ang sinasabi mo. Tamang-tama, Monday bukas. Umalis ka na, baka kapusin ka pa sa oras sa paggagawa ng cake. Sabi niya na lang dito. Ay, oo nga pala. O siya, sige na. Sige, ingat ka dude. Tuluyan na itong lumulan sa elevator. Napapailing na bumalik na sa kanyang unit si Denver. Nasa kanyang isipan kung paanong pakikiharapan ang katulad ng babaeng napili niya. Isa itong mababang uri ng babae na handang gawin ang lahat para lamang sa konting pera. Samantala, mabilis na nagmamaneho si Jason patungo sa lugar kung saan nakatayo ang kanyang main bakery. Wala pang traffic kaya kahit magpaharurot siya ay okay lang. Papaliko na siya sa may terminal ng tricycle nang biglang may babaeng tumakbo sa gitna ng kalsada. Nagulat si Jason, ngunit mabilis naman siya nakapagpreno pero nahagip niya ng bahagya ang babae kaya natumba ito. Napasigaw ang ilang mga pasaherong nakapila sa terminal, ngunit mapapansin na wala ni isang tricycle na nakaparada doon. Agad-agad bumaba si Jason sa kotse para damayan ang babae. Pati hayang nakahiga ang babae sa kalsada kaya agad niya itong tinulungang makaupo. Miss, ayos ka lang ba? Tanong niya dito. Magulo ang buhok ng babae kaya bahagya lamang ng mukha nito nakikita niya. Tangkang papangkuin niya na ito ngunit pinigilan siya ng babae. Narinig niyang humihikbi ito. Inayos ng babae ang tumatabing na buhok sa mukha nito at tumingin sa kanya. Napaawang ang bibig ni Jason ang ganap ng masilayan ang mukha ng babae. Tila bumilis ang pintig ng kanyang puso. Ito na yata ang pinakamagandang babaeng kanyang nakita sa tanang buhay niya. Naawa siya dito dahil may konting gasgas sa mukha dahil sa pagkakabangga niya. Kuya, parang awa niyo na po. Tulungan mo po ang nanay ko. Tulungan mo po kami. Kanina pa ako tumatawag sa 911 pero halos magkakalahating oras na po wala pa rin sila. Nagpunta po ako dito sa sakayan sa pagbabakasakaling may tricycle. Pero wala po eh. Kahit taxi walang dumadaan. Parang awa niyo na po kuya. Tulungan niyo po ako. Mahabang sabi nito habang umiiyak. Bakit miss? Paano ba ang nanay mo? Nasaan siya? Ano bang may tutulong ko? Tarantang tanong niya. Gusto niya itong aluin pero nahihiya naman siya. Patuloy kasi ito sa pag-iyak. Mababasa sa mukha nito ang matinding pag-alala. Nasa bahay po kuya. Parang awa niyo na po. Puntahan po natin siya para madala natin sa ospital. Maawa na po kayo. Hu. Halos wala na ito sa wisyo. Naghahalo na ang sipon at luha nito pero bakit sobrang ganda pa rin ang tingin ni Jason dito. Lalo pat nasilayan niya ang magandang kurba ng hinaharap nito. Napailing niya ang kanyang ulo. Baliw ka talaga Jason. May problema na nga yung tao. Kung ano-ano pa iniisip mo dyan. Inis na sabi niya sa kanyang sarili. Halika na miss. Sumakay ka na. Ituro mo sa akin kung saan ang bahay niyo at nang madala natin sa ospital ang iyong ina. Hinawakan niya ito sa kamay at inakay patungo sa sasakyan. Medyo paika-ika itong lumalakad kaya nabatid niya na kailangan din itong matingnan ng doktor. Salamat po kuya. Tipid na sabi nito ngunit patuloy pa rin sa pagluha. Malapit lang ang bahay nito mula sa pinanggalingan nila kaya wala pa 10 minuto ay narating na nila ang bahay nito. Dali-daling bumaba ang babae at tumakbo sa iskinitang nasa tapat nila. At sinundan naman ito ni Jason. Pumasok ang babae sa gate ng kahoy at ng isang bahay na naroon. Sumunod naman siya dito. Kuya, andito ang nanay ko. Maaari niyo po ba akong tulungan para buhatin siya? Pasensya na po talaga sa abala ha. Nahihiyang sabi nito. Okay lang miss. Sagot niya tuluyan ang pumasok sa loob ng bahay. Tumuloy siya sa kwarto at nakita niya ang ina nitong hirap na sa paghinga. Nilapitan niya ito at binuhat. Pagkuhay lumabas na siya ng bahay habang kalong ang ina nitong may sakit. Ang babae naman ay umiiyak na nakasunod lang sa kanila.
Miss, dito na lang kayo ng inay mo sa likuran para maalalayan mo siya, sabi niya sa babae. Inayos niya ang pagkakaupo ng matanda at hinintay na makasakay ang anak nito bago siya nagtungo sa driver's seat. Nagmaniobra na siya. May malapit na ospital sa lugar na yon, kaya balak niya doon ito dalhin. Si Charlotte naman ay alalang-alala sa ina. Hindi niya mapigilan ang pagluha. Nagising siya kaninang madaling araw dahil sa pagsinghap-singhap ng kanyang ina. Hindi na pala ito makahinga ng maayos, ni hindi magawang tawagin siya. Hirap na pala ito sa paghinga. Tumawag agad siya ng 911 ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hanggang ngayon wala pa ring responde. Kaya napilitan siyang tumakbo sa labasan para sana kumuha ng tricycle. Ngunit sa kasamaang palad ay walang tricycle sa pilahan dahil na rin sa dami ng mga pasahero ng mga ito. Nagbaka sakali siyang may dumaang taxi ngunit wala talagang dumadaan. Kaya nang dumaan ang coaching ito. Kahit napakabilis ang takbo nito ay naglakas loob siyang harangin ito. Kaya tumakbo siya sa gitna ng kalsada. Mabuti na lang at hindi siya nito napuruhan. Medyo masakit ang kanyang hitang nabanggaan ang sasakyan nito. Pero hindi niya yon alintana. Ang nasa isipan lamang niya ay ang kaligtasan ng kanyang ina. Laking pasasalamat naman niya at mabait ang may-ari ng coaching kanyang naharang. Tinulungan siya agad nito nang walang pag-aalinlangan. Yakap-yakap niya ang ina. Hindi niya mapatawad ng kanyang sarili kapag may nangyaring masama dito. Ilang sandali lang ay nasa harap na sila ng isang private hospital. Binuhat ng lalaking tumulong sa kanila ang kanyang inay at pumasok na sa emergency room. May sumalubong agad sa kanilang nurse at doktor. Inasikaso agad ng mga ito ang kanyang inay. Dinala ito sa isang kwarto at kinabitan ng oxygen. May kung ano-ano ding laboratory test ang ginawa dito. Hindi niya alam kung para saan ang mga iyon, kaya panay ang tanong niya. Laking pasasalamat ni Charlotte nang maging maayos na ang ina. Nakatulog na rin ito. Lumabas siya ng kwarto at hinanap ang lalaki nagdala sa kanila dito para magpasalamat. Nakita niya ito sa may mga upuan na nasa gilid ng ospital. Kuya, maraming salamat po sa pagtulong sa amin ng inay ko ha. Kung hindi po dahil sa inyo baka kung napano na po ang inay ko. Marami pong salamat talaga. Pasasalamat niya dito. Ayos lang yon, miss. Kahit sino naman, ganun din ang gagawin. Lalo pat emergency. Sabi naman ito. Salamat po talaga. Ako nga po pala si Charlotte. Charlotte Aurelio. Sabi niya dito. Saka inilahad ang kanyang kamay. Medyo natigilan ng lalaki. Napatingin sa kamay niya. Muli itong tumingin sa kanya at ngumiti sabay tanggap sa kamay nito. Jason Andrade. Ang pangalan ko. Nice to meet you, Charlotte. Sabi nito sa kanya. Nginitian din niya ito. Ewan niya kung bakit parang ang gaan-gaan ang pakiramdam niya sa lalaking ito. Jason po pala ang pangalan mo. Pwede po bang tawagin na lang kitang Kuya Jason? 22 pa lang po ako. Kayo po? 27 na ako. Oo naman, pwede mo akong tawagin kuya. Pagsang-ayon nito. Ngunit ewan niya kung bakit parang labas sa ilong ang sinabi nito. Salamat po ha. Masyado na po yata kami nakakaabala sa iyo kuya. Maaari na po kayong pumunta sa patutunguhan nyo. Ayos na po kami ni inay dito. Pasensya na po talaga. Hindi, ayos lang yun. Mamaya na lang Charlotte. Ano kasi hintayin mo na lang kung anong sasabihin ng doktor sa iyo para kung sakaling kailangang i-admit ang nanay mo makasaglit tayo sa bahay nyo. Para kasing nawalan ka na yata ng panahon magbihis Mas maganda siguro kung magpalit ka muna ng damit saka para makakuha ka rin ng mga kakailanganin ng inay mo dito. Mahabang sabi nito sa kanya. Pakiramdam niya tuloy na mula ang buong mukha niya dahil sa hiya. Sa katarantahan niya kasi hindi na siya nakapagpalit ng damit. Isang puting t-shirt na manipis at maiksing cotton short lamang ang suot niya. Lawlaw pang sa may leeg nito kaya makikita ang puno ng kanyang dibdib at sa sobrang kanipisan nito halos kita na rin ang nasa ilalim noon. Buti na lang hindi siya nag-alis ng bra kagabi bago matulog. Pero hindi dapat siya mainis sa sinabi nito dahil alam niya na concern lang ito sa kanya. Hindi naman makatingin ng diretso si Jason kay Charlotte. Ayaw niya sana sabihin yun sa babae pero kanina pa kasi siya naiinis sa mga matang nakatingin dito. Karamihan, paghanga ang mababasa sa mga mata nito pero ang ilan ay malagkit kung tumingin. Akala mo hinuhubaran na ang babae.
Kahit siya'y aminadong humahanga sa kagandahan ng babae. Napakaamo na nga ng mukha nito. Tapos perpekto pa ang katawan nito kaya hindi rin masisisi ang mga kalalakihan na tumingin dito. Dahil talagang kapansin-pansin ito. Lumang t-shirt na puti at maiksing cotton shirt lang ang suot nito pero napaka-sexy nitong tignan. Idagdag pa ang matambok nitong pang-upo. Sabog-sabog ang buhok pero nakadagdag pa yon sa angking kagandahan nito. Charlotte, saglit lang ha. May kailangan lang ako tawagan. Hintayin mo na ako dito. Paalam niya dito dahil naaalala niya ang order na wedding cake sa kanya. Tatawagan niya ang taga-special niya para sabing ito na lang ang gumawa ng order. Ewan ba niya? Hindi pa niya kahit minsan itiniwala ang malalaking order dito pero sinasabi ng kanyang puso na nais pa niya makasama ng matagal si Charlotte. Nang matapos ay bumalik na siya sa pinag-iwanan kay Charlotte. Nabutan niya itong may kausap sa cellphone. Napansin niya ang pasasahita nito, sanhi ng pagkakabangga niya. Kailangan niya rin talagang matingnan ng doktor. Sino kaya kausap niya? Marahil kaibigan niya yon. Sa isip ni Jason. Ngunit pinatay nito ang tawag dahil tinatawag na ito ng doktor ng ina nito. Sumunod siya dito. Dok, kumusta po ang inay ko? Ano po ang karamdaman niya? Nag-aalalang tanong nito sa doktor. Iha, ang iyong inay may sakit na chronic obstructive pulmonary disease. Ang sakit na ito ay walang gamutan, pero ang agarang gamutan ay mapapabagal ang paglala ng sakit niyang ito. Sa ngayon ay hindi ko pa masabi kung ilang stage na pero sa nakikita ko, kailangan na niya ng agarang gamutan. Kung napapansin mo, panay-panay ang pag-ubo ng iyong inay. Hirap na rin siya sa paghinga, kaya nga kinabitan na natin siya ng oxygen. Mahabang paliwanag dito ng doktor. Hindi napigilan ni Charlotte ang mapaluha. Hindi niya akalain na malubha pala ang karamdaman ng kanyang ina. Akala niya simpleng ubo lamang ito dahil sa kahirapan ni minsan ay hindi nito nakuha magpa-check up dahil ang inuuna nito ay ang mga pangunahing pangangailangan nilang mag-ina. Kung sana may tatay lamang siya na masasandalan, ngunit wala. Lumaki siyang walang nakikilalang ama. Dok, magkano naman po magagasto sa buong gamutan ng aking inay? Tanong niya habang pinupunasan ng luha. Nasa 200,000 piso, iha. Hindi pa kasama ang bayad sa doktor dyan ha. Sagot ng doktor na kinagulat naman ni Charlotte. Tila nawalan siya ng lakas kaya mutik na siyang mapaluhod. Mabuti na lang at nandun si Jason. Oo iha, tama ang narinig mo. Mas mainam kasi kung dito sa ospital na ito gawin ang paggagamot sa inay mo. Baka mga 1 buwan lamang o wala pa makalabas na ang inay mo. Huwag ka nang mamroblema sa doctor's fee. Ako ang in charge sa iyong ina, kaya ibibigay ko sa inyo ng libre. Dahil sa nakikita ko, hirap din kayo sa pamumuhay. Sabi muli ng butihing doktor. Diyos ko, sana kukuha ng ganong kalaking halaga. Kahit nga po pambayad ngayon parang kukulangin pa. Tuluyan na siyang napahagulgol. Inalalayan ni Jason si Charlotte paglabas sa silid. Awang-awa siya dito. Alam niya na malaking halaga ang kakailanganin nito. Ngunit batid din niya na wala itong kakayahang makalikom ng ganong kalaking halaga. Pinaupo niya ito at hinagod ang likod. Patuloy pa rin kasi ang pagluha nito. Tahan na Charlotte, magiging okay din ang lahat. Sabi na lang niya. Salamat po kuya, sabi nito. Kinuha ang cellphone at may tinawagan. Pinahid muna ni Charlotte ang luha bago magsalita. Les, puntahan mo naman ako dito o. Nakausap ko na yung doktor ni inay. Kakailanganin ng malaking halaga para magamot siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Les. Sabi nito sa kausap. Sige, kahit mamayang hapon na lang pag nakauwi ka na. Bye na. Ingat ka sa biyahe ha. Muling sabi pa nito. Marahil nasa malayong lugar ang tinawagan nito. Kaya mamayang hapon pa ito makakarating. Ibinaba nito ang phone at sumandal sa upuan. Tumingala ito at pumikit habang patuloy na dumadaloy ang luha sa makinis nitong mukha. Awang-awa naman siya sa babae ngunit wala naman siyang magawa. Kung sabihin naman niya na bibigyan niya ito ng kailangan itong pera, baka naman kung anong isipin ito sa kanya. Kakakilala lang nila tapos bigla-bigla siya mag-aalok ng ganoon. Inabot ang maghapon ngunit hindi pa rin niya iniwan ang mag-ina. Ewan ba niya? Basta ang mahalaga kasama niya ang babae. Katulad din ng kanya sinabi, bumalik sila sa bahay ng mga ito. Kaya nagpalit na rin ng damit si Charlotte at kumuha na rin ito ng ilang kakailanganin ng ina nito. Mga 5 o'clock na nang dumating si Leslie.
Nagyakapan na magkaibigan. Siya, ano nangyari kay tita? Tanong nito. Kinuwento naman ni Charlotte ang lahat dito. Paano yan? Saan ka kukuha ng ganong pera? Tanong nito. Ewan ko nga Les. Ngayon nga ultimo pambayad sa maghapong bill ni inay, wala ako. Paano na kaya ang 200,000 piso na yun? Naiiyak na naman niyang sabi sa kaibigan. Kanina nasabi ng doktor ang halaga ng kakailanganin nilang pera ay muntik na talaga siyang mahimatay. Sa tanang buhay niya ay hindi pa siya nakahawak ng malaking halaga. Oo, at marami silang racket ng kaibigan pero ang pinakamalaking bayad pa lang na natanggap niya ay nang minsan kuhain silang maging model ng isang hindi masyadong kilalang company na ang produkto ay mga swimsuit. 5 taon na ang nakakaraan kaya 17 years old lamang siya noon. Ginanap ang pictorial sa isang beach resort sa Laguna. Silang dalawa ni Leslie ang kinuha ng company. Ayaw niya ng 2-piece kaya 1-piece lamang ang suot niya. Nang matapos ang pictorial ay binayaran sila ng 20,000. Kaya naman nabili niya ng TV ang kanyang ina. Pero pagkatapos nun ay wala na talaga siya naging racket na malaki ang bayad. Pinakamalaki na yata ang 5,000. Kaya ngayon hindi niya alam kung saan kukuha ng perang gagamitin ng kanyang inay. Kung sana'y may pera ako siya, kahit ako na lang sana ang gumastos para kay tita. Kaya lang hindi sasapat eh. Pero tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Alam mo namang hindi ko kayang pabayaan ka na lang. Seryosong sabi nito sa kanya. Ayos lang Les, alam ko naman na kailangan mo rin ng pera para sa pamilya mo. Saka importante andito ka para damayan ako. Siyempre lagi lang ako sa tabi mo no, kailan ba kita iniwan? Siyempre palagi akong andito para sa'yo. Teka, maiba tayo ha? Sino yung mamang pogi na yon? Tanong nito sabay nguso sa nakatayong si Jason. Ah siya. Siya yung tumulong sa akin kanina umaga para maihatid si inay dito sa ospital. Sabi niya dito, talaga? Ang pogi ha? In fairness, crush ko. Ha ha ha. Malanding sabi nito. Baliw, tigilan mo na nga yan. Marinig ka ng mga tao, nakakahiya ka. Suway niya dito. Les, kailan ba yung sinasabi mo racket natin nga pala? Tanong niya. Tumawag si Lovely kanina. Ang sabi sa isang araw daw, may naayos pa daw yung magiging boss mo. Ang tagal pa Les, paano kaya ang panggastos namin ni inay dito? Tapos hindi pa ako makapagtrabaho. Paano kapag nagsimula na ako sa trabaho na yan? Paano si inay dito? Huwag mo na intindihin ang panggastos mo. Ako munang bahala. Medyo malaki-laki rin ang ibinigay ng customer ko sa pagsama kahapon sa kanya sa Tagaytay. Dito na ako dumiretso kasi nung tumawag ka, nag-aalala ako kay Tita Lucia. Tapos iyak ka pa ng iyak dyan. Saka habang nagtatrabaho ka, bala ko na kami na lang muna ng kapatid ko ang magbabantay kay tita. Ang sabi kasi ni Lovely, gusto daw ng kliyente na doon ka nakatira sa bahay niya sa loob ng 1 buwan. Kaya kinausap ko na si Aubrey na siya na muna ang magbabantay kay tita sa gabi kapag nasa club ako. At ako naman sa umaga, makakatulog din naman ako dito eh. Pwede ako tumabi sa kama ni tita. Kaya ipagpalagay mo yung kalooban mo. Mahabang sabi nito. Biglang niyakap ni Charlotte ang kaibigan. Salamat talaga Les ha. Ikaw talaga ang best friend ko forever. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Madamdaming sabi niya sa kaibigan habang umiiyak. Ano ka ba naman siya? Sino pa ba ang magdadamayan kundi tayo lang naman talaga magkakaibigan? Ang importante makasimula ka na sa trabaho mo na yon at pag-igihan mo ha. Dahil ang sabi ni Lovely kapag daw nagawa mo ng maayos ang trabaho mo at napagaling mo ang magiging boss mo, may bonus ka daw ulit na matatanggap. Kung hindi ako nagkakamali, another 100,000 yon. Kaya talagang pag-igihan mo. Iyan lamang ang tanging paraan para maipagamot mo si tita. Sabi nito habang tinatapik-tapik ang likod niya. Bumitiw naman siya sa pagkakayakap dito at pinahid ang luha. Ay salamat talaga, hulog ka talaga ng langit sa akin Les. At napakaswerte ko sa trabaho na yan. Para talaga sinadya ng tadhana na ako ang pumasok imbis na kayo na katrabaho mo. Ngayon nabawasan ang problema ko. Masayang sabi niya dito. Totoo naman talaga. Kung hindi dahil dito hindi gagaan ang pakiramdam niya. Kanina pa niya iniisip ang problema, talagang parang mabibiyak na ang kanyang ulo. Tahimik lamang si Jason sa isang tabi.
Pinagmamasdan niya ang magkaibigan habang nagkukwentuhan. Nakakatuwa ang dalawang pagmasdan. Halata ang kasiyahan sa mukha ni Charlotte habang kausap nito ang kaibigan. Ewan ba niya kung bakit tila nasisiyan ang kanyang puso. Ngayon nakikita niya si Charlotte na maayos na. Kanina tinatanong niya ito kung masakit ang hita nitong natamaan ng unahan ng sasakyan. Sabi pa niya na patingnan nito ito sa doktor ngunit tumanggi ito. Ang sabi nito ay okay lang daw siya. Kunting pasalang naman daw yon. Pati ang maliit na gasgas nito ay nilagyan lang nito ng band-aid. Napatingin si Jason sa rilong pambisig. Nagulat siya nang mapagtantong malapit na pala mag alas 7 ng gabi. Alas 7 ang cut-off ng kanyang mga tindera sa bakery. Kailangan andun siya para kuhain ang benta sa maghapon. Kaya kahit labag sa kanyang kalooban na iwan si Charlotte ay wala siyang magagawa. Nagpaalam siya sa dalawa at sinabing kailangan na niyang umuwi. Sumunod naman si Charlotte sa kanya sa parking lot. Kuya Jason, salamat talaga sa lahat ng tulong mo ha. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Napangiting sabi nito sa kanya. Napatitig lamang siya dito. Hindi niya alam kung bakit tila para talagang nakita na niya ito pero hindi lamang niya maisip kung saan at kailan. Napakaganda nito habang nakangiti sa kanya. Kahit sino siguro ay matutunaw din ang puso kapag nakita ito. Ayos lang yon Charlotte. Pero kung nais mo talaga makabayad, cellphone number mo lang. Pwedeng pwede ng pambayad. Nakangiti niya sabi dito. Natawa ito. Oo naman po kuya. Akin na po ang phone nyo. Sabi nito. Iniabot naman niya ang cellphone dito. At pagkuway binalik din sa kanya. Salamat ha. Sige alis na ako Charlotte. Tatawag na lang ako sa iyo saka maaari bang dumalo ulit dito sa ospital? Tanong niya. Oo naman po kuya. Kahit po araw-araw pa. Nakangiting sabi nito. Iyon lang at lumula na siya ng kotse niya at umalis. Araw ng Miyerkules. Ang araw na magtutungo na si Charlotte sa bahay ng kanyang magiging amo. Kanina pa siya nasa tapat ng pinto ng kondo nito ngunit hindi niya makuha ang pindutin ng doorbell nito. Andon at pipindutin na niya ngunit biglang babawiin ng kamay. Napabuntong hininga na lamang siya. Kaya mo yan siya. Alalahanin mo ang kaligtasan ng inay mo. Pangungumbisi niya sa sarili niya. Yun lamang at lakas loob niyang pinindot ang doorbell. Ilang saglit pa ay narinig na niya ang pagbukas ng pinto. Ang ginawa niya ay biglang tumalikod. Medyo nangangatog ang tuhod niya kaya kinalma muna niya ang sarili. Hinanda niya ang pinakamaganda niyang ngiti bago humarap dito. Ngunit ang ngiting kanina lamang na napakatamis ay biglang napalis at labis na pagkagulat ang biglang pumalit. Ano? Ang lalaki sa video! Naibulalas niya sa kanyang sarili. Itutuloy.